Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, confirm, napahiya sa media DILG Abalos, halatang may sinusunod na script. Bistado. Nako, yan po ang ating alamin mula po rito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ang tanong, paano ninyo nalaman partikular na sa Batangas yan? At paano ninyo nalaman na sa Alitagtag yan? Diba? Sasabihin ninyo, hindi, ano na lang, nagkataon lang talaga. Oh. So kung nagkataon, halimbawa, dumaan sa checkpoint, nagkataon, sabihin natin nagkataon. Wala kayong search warrant, wala kayong ano, pero checkpoint yan eh. Remember, checkpoint yan. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan ng warrant of arrest, seizure order, or whatever search warrant dyan. Kasi checkpoint. Once na nagkaroon ka ng pagdududa sa isang sasakyan, okay? Discretion mo na yan. You have the authority to check. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, teka. Sige, teka. Itatawag ko muna. Kailangan mo nang may lumabas na search warrant. Checkpoint yan. So, ano yung pinagsasabi ninyo na under investigation pa? Napaka-importante. Napaka-importante rin ang checkpoints on each of these na mga dadaanan. Saan papasok ang role, kamukha ng ginampanan ng ating mayor, ng ating mga barangay captain, ng ating kapulisan. Napaka-importante po dito. Dapat talaga mag-sound. Ang galing naman ng pulis na yun at natiktikan niya yun. Hindi po pwede yun na siya lang ang ano doon, na wala man lang nag-tip. Pwersa ang lahat dito. This is the way to fight this drug menace in our country. Check follow up ko lang sa yate. Hindi niya kasi sinagot yun. Kaya nag-follow up si Net25. Follow up ko lang sa yate. Sabi niya, ang kulit naman nito. Sabi sa mga Abalos. Paano po tayo nag-decide na isis itong yate na to? Ano po ba yung mga Paano tayo nag-decide na isis yung yate na to? initial information na nakalap natin? Oh, di ba dapat ganun? May initial information ka talaga. Oh. Well, ang importante lang is that of course this is Intel driven, no? So ito yung nahuli na Ano sabi niya? Intel driven pa daw Intel driven. at of course ito yung na-inquest na. Na-inquest pa. Alam mo, the more you talk, the more na nahuhuli ka. Kung hindi ako nakakamali, ang charges dito fiscal is violation of transporting Hindi yun yung tinatanong kung anong charge. Ano yung initial intel ninyo? illegal drugs Paano nyo nasabing kailangan isis ninyo yung yate na yan? and the illegal use of car plates, no? Dahil napakaraming plaka. Kung makikita mo, Nasaan? kung itong nahuling ito, yung at saka yung nahuli do we have the picture na nandun lang siya, hindi siya umalis? We're not talking about doon sa driver. The question, Miss Net 25, yung sa yate. Tiniiba mo usapan Di ba? Nandun lang siya, di ba? Okay, nandun lang siya. Akala nyo makakalusot siya na iniiba niya usapan? Sa pangatlong pagkakataon, yate ulit ang iano ni Sinet 25. Tingnan nyo. Andiyan ba siya? Sa picture? Saan ba siya dyan? Ayun, you see? So, pag Tingnan nyo yan yung inaano niya, yung driver, yate yung tinatanong nito. Kaya nung sa pangatlong pagkakataon na itatanong niya ulit yung yate, natawa si Abalos. Sabi niya, tingnan nyo maigi. sa time na aresto siya hanggang nandyan lang siya. Nandyan lang siya. So, everything kung makikita mo, may linya, may mga pulis, gwardyado, hindi na namin inalis pa kung saan lugar. Kung saan nahuli, doon na mismo. Nilagay na sa cabin, naglagay ng kolda. Check yung yate. Balikan ko lang. Okay. Lakyan ko para makita niyo yung reaction niya. Ito. Akala niyo siguro maiiba niya. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Wait. Take ko. Check yung yate. Balikan ko lang. Okay. Ano po yung evidence? So yun mga kababayan, sa haba-haba ng sinabi ni Secretary Abalos, wala man lang ni isang tumama doon sa tanong ng reporter, di ba? Talagang gusto halata niyo po ba mga kababayan, talagang gusto niyang ibida yung
nahuli nilang 13 billion, di ba? Gustong-gusto niya talagang ipakita ipamukha sa taong bayang ganito, may nangyaring ganito. Diba? Iba po yung tinatanong, mga kababayan. Pero yung sinasagot ni Secretary Abalos, halatang scripted, no, mga karibin natin, no? Talagang politikong politiko yung dating, di ba? Parang iba kasi yung tinatanong eh. Tapos talagang gagawa siya ng paraan para mapunta doon sa checkpoint nila. Nako naman. Wala kang takas. Ano ka ba? Yate nga yung tinatanong eh. Pangatlong beses na niyang tinatanong yan. Natin doon, may mga witnesses po ba na nagturo sa yate na yon? May mga additional evidence? I'm sorry, but hanggang doon na lang kung pwede lang. Oh, di ba? Ang ending, hindi niya masagot. I'm sorry, hanggang doon na lang. O, di ba? Halata na namin, Abalos. Alam na namin yung pinagagawan yung script at pattern ninyo. Nangyari na yan before. Hindi kami nagkakamali. Bantag, Teves, ganun kayo eh. Ayaw lang namin makompromise ang investigation. Oh, yan yung lagi niyong pinapalusot. Ayaw ninyong makompromise. Bakit ka nagpa-press con? Ayaw, mga kababayan, naniniwala po ba kayong ayaw nilang makompromise yung operation, mga ka-review, no? Kung talagang matatalino kayo, dapat itong nasakautan yung na checkpoint din yung 13 billion. Hindi mo na kayo nagpa-press con, pati presidente, di ba? Nandun. Malalaking tayo, nandun, di ba? Oh, nagpa-press con kayo, tapos sasabihin niyo, compromise. Talagang wala na, wala sa hulog yung wala. I mean, sinasayang niyo yung effort ng mga intelligence community, di ba? At saka yung pera. Sayang po yung effort kung in terms of makompromise lang, na-compromise na po talaga. This is what we promise. From the time to time, kung may bagong development, papatalo kami ulit ng bagong press con. We will keep you informed. Huwag kayo magpapataw ng press con. Walang kwenta yung press con na yan. Hindi naman kayo makasagot. Okay, thank you. Thank you, sir. Next question will come from Ms. Leia Ilagan of UNTV, followed by Patrick De Jesus of PTV4. Good afternoon, sir. Sir, nagkaroon po ba o magkakaroon ba ng parang epekto sa prosecution itong nangyaring disparity sa estimate nitong drugs na nakuha po sa Alitagtag, Batangas? Well, for me, walang effect ito. I mean, as you could see, umpisa pa lang, sinabi na namin in the statement, maski ang presidente, ito ay more or less higit kumulang. You cannot tell, no? Of course, andyan ang ating ASEC Gamba, no? Sila nag-estimate, no? Na more or less mga ganun na. Pero, to properly answer this, Pero grabe naman mga ka-review natin, di ba, mga kababayan? Grabe naman po yung binaba. From 13 billion, naging 9 billion na lang. Grabe naman po kayong mag-estimate. Ha? Grabe po yung pag-estimate ng mga ito. Kasi 13 billion, naging 9 billion na lang. Baka napunta sa, di ba? Mga mabubuting kamay. din ang ating fiscal, ma'am, what can you say about this? Paano maging walang disparity? I mean, walang disparity. Walang magiging epekto. Not unless kung meron kayong may pakitang video from the start na pinakita nyo ganito, sa pagbilang, sa pagkikilo, yung nangyari. Kung meron, pwedeng walang effect. Pero pag hanggang salita lang kayo, tapos sasabihin nyo, ito kasi ganito, wala. Magandang hapon sa inyong lahat. Wala pong epekto yun. Ito, pinasagot nila yung piskal. Pero tignan niyo, mas lalong palpak. Kalahin mo itong piskal, nagagalit, tignan nyo. Ano karami. Kasi hindi ko alam kung bakit parang may pagdududa. Ay kitang-kita naman po ninyo. Hindi mo alam kung bakit may pagdududa. Alam nyo, hindi lang makasalita yung mga media. Pero alam nyo kung panahon lang ito ni Duterte? Itong mga ganitong disparity, kung tawagin, wala na to. Pinuna na nila to. Yung mga ganitong mga small details. Nung panahon nga ni Duterte, kahit hindi naman dapat punahin, binibigyan nila ng kulay. Pero ito, halata na. Pero itong mga media, ano lang sila may reservation. Go with the flow lang Pero sila. alam ko sa mga utak nila may question yan. Hindi lang nila pwedeng questionin ngayon Tama. dahil either bayad sila
Tama. o takot silang mapasara kagaya yung sa SMNI. Pero ito, ramdam nito eh. Ramdam nyo na talagang duda yung taong bayan dito. Noong panahong nagbibigay at nag-uulat, ay hindi pa tapos ang inventaryo. Kaya talaga po, sa simula pa lamang, ay talaga po estimate, kalkula. At saka nga po, sa amin sa Batangas, ay pinapayagan namang naruroon at nakikita nila. No, during the inventory po ay present. Hindi lang yung designated witnesses, pero ang mga tao, may mga ibang tao doon. Saan? Alam niyo yung mga tao ngayon? Ano yan eh? Madali lang kumuha ng coverage or footage or video. Labas lang nila yung cellphone nila. Kasi kung talagang may mga tao doon, may video na yan na nagso-surface. Meron yan. Pero yung mga biglaan na lang na ganito, nangyari nung April 15, tapos April 17, saka ninyo sinasabing may ganyang nangyari. So, ano na yun eh? Controlled environment na yun. Yung sinasabi nito, gusto niyang ipalabas na uncontrolled environment yun. May mga tao naman dun eh. Ay, bakit nagulat kami? April 17, sa kanyo binabalita yung mga to. Kaya ako po ay ang magsasabi, sana po ang inyong pag-aalinlangan at pagdududa ay inyong alisin na. Alisin daw ninyo. Ano to eh? Ano bang tawag nito? Diktador. Gusto niyang wag niyong isipin na or gusto niya na wag kayong magduda. Ramdam mo na nagdududa sila. Ramdam mo na nagdududa kami. Kasi So yan mga kabayan, nagsasuggest yung piskal na wag tayong magduda. 'Di ba? Sabi niya nga kanina, walang pagdududa. 'Di ba? Eh mga kabayan, hindi po maalis sa taong bayan hangga't wala po kayong pinapakita. 'Di ba? Na pruweba na ganyan talaga yung nangyari. Oh. Tapos ngayon, parang gustong-gusto niyo pang i-brainwash yung taong bayan na wag na magduda. Nako, hindi na po tayo ngayon ha. Information age na po tayo. Kailangan, the more you give more information, no? The more na paniniwalaan ka ng taong bayan. Mali man yan o hindi, basta ma-informasyon ka, diba? May pinapakita ka, totoo man yan sa hindi, yan pala. Totoo man yan sa hindi, as long as may pinapakita kang ebidensya, no? May pinangahawakan ka. O, gaya ni Ma'am Maharlika, di ba? May pinangahawakan po siya ng mga ebidensya, no? O, laban po kay PBBM dun sa pagpupulburon. So, totoo man yun sa hindi, mga kababayan, dahil nga po mayroon tayong nakikitang physical evidence, no? Eh, may maniniwala at maniniwala pa rin. Di ba? Pero dito mga karibin natin, wala tayong nakikita na ebidensya na ganito nga yung ibinawas, di ba? Kaya magdudura at magdudura pa rin po ang taong bayan. At saka ma'am, no? Huwag nyo naman alisan ng karapatan ng taong bayan na magduda sa inyo. Kasi pag wala ng pagdududa, perfect na po ang gobyerno, di ba? Sa palagay niyo po ba perpekto ang gobyerno ito? Para hindi pagdudahan, mga kababayan? Well, anyway, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion, komento at kritisismo. I-comment ka lang po sa baba para tisalan po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. Maraming salamat po.